AM, talagang makalungkong ko po niya. So, malamig pa rin po ang simoy ng hangin. Alam ko po na dahil malamig ang simoy ng hangin, masarap pong humiga-higa, no? Bumaloktot. Pero tunay nga po na we are here. Amen. Pinili po natin ang pinakamainam at yun po ang maglaan ng panahon sa salita ng Diyos. Amen. Palakpakan naman po natin si Lord. Hallelujah. Ayan, gusto ko lang pong i-share kahapon, nagkaroon po kami ng fellowship ng mga youth officers and nagkaroon po kami ng sharing about our personal goals and spiritual goals. Pero kahit na personal goals po, hindi nasiset aside si Lord, no, sa mga personal goals natin, no. Kasi sa bawat decision natin sa buhay, we always acknowledge Him, no, His guidance, amen, His wisdom, His presence, amen. Talagang hindi po nawawala si Lord in every aspect of our lives, amen. Kahit po anong gawin natin, amen, lagi po natin siyang kasama because He is living within us, amen. So meron pong isa na nag-share, sabi niya, yung salvation po hindi lang siya one-time experience. And I believe po nasulat yun minsan sa material na hindi lang isang beses, no, na karanasan ang kaligtasan. Amen. Kung hindi po, araw-araw nararanasan natin ito. Amen. And truly nga po, no, sabi sa Ephesians 2:8 that it is by grace we have been saved through faith. So salvation is by grace. Amen. And tunay nga po na ang grace ng ating Panginoon ay hindi lang pang-survive, no, parang enough lang for the day. No, hindi po siya ganon. Ang biyaya po ng Diyos ay higit sa sapat. Amen. And I believe po, no, nararanasan natin ito araw-araw. Amen. Hindi lang enough ang biyaya ng Diyos sa isang araw. Amen. Kaya nga po na we can be a blessing, no, dahil nag-uumapaw sa atin ang biyaya ng ating Diyos. Amen. At tunay nga po, no, na dahil sa biyayang yun, no, tayo ay napalaya na. Amen. Malaya, hindi lang sa kasalanan, kung hindi sa kalungkutan, karamdaman, sakit. Amen. Hallelujah. Talagang tunay nga po na ngayong ubagang ito, no, malayang-malaya tayong makakapagpuri sa Kanya. Amen. And sa pagpuri po natin sa Kanya, kung nais nyo pong tumalon, sumigaw, sumayaw, no, magagawa nyo po yun dahil malaya na tayo dahil kay Kristo. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Lord God. Hallelujah. Kami malayang-malaya na, Panginoon. Dahil sa inyo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, Jesus. Woo! We sing. Malaya, malayang, malayang, malaya. Witin po, kapatid. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya.
Jesus. Thank you, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na we are already delivered from darkness, Lord God. Malaya na kami, Panginoon. Walang sakit, Lord God. Walang karamdaman, Panginoon. Walang nakaraan, Lord God. Ang hindi mo na binayaran na tinubos, Lord God, para sa amin. And all we need to do, Lord God, is walk from victory to victory as we already are, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus, for this victorious life, for this good life, Lord God. You're a good Father, Panginoon. Hallelujah. Let's praise Him. Let's glorify His name. Hallelujah. Thank you, Lord God. Weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. Amen. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. You never fail. My God will never fail. I'm gonna sing a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs
victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus, Lord God. You're already victorious. You're already walking from victory to victory. Hallelujah. Let's praise Him. Glorify His name. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Praise you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, malayang-malaya kami na makakapagpuri sa iyong pangalan, Panginoon. Walang anumang kasalanan, walang anumang kadiliman, walang anumang problema, suliranin sa buhay po namin. Pwedeng humadlang para ikaw ay aming mapuri, masamba sa aming mga buhay. Kaya kapatid, ngayong oras na ito, malaya ka na. Malaya ka na sa kasalanan, malaya ka na sa anumang kadiliman, malaya ka na sa anumang suliranin. Dahil kasama mo ang Diyos, ang biyaya niya ay sapat sa iyong buhay. Salamat po, Panginoon, ngayong araw na ito. Nawa, Panginoon, patuloy na naming makita na ang tagumpay ay nasa sa amin na. Hindi dahil sinabi ng pastor, Panginoon, kundi dahil ikaw na ang nagtagumpay para sa amin, O Diyos. Salamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na naging daan, Panginoon, upang mapalaya kami sa anumang bumibihag sa aming buhay, sa anumang problema, suliranin, kasalanan, kadiliman, Panginoon. Salamat, O Diyos, pinalaya mo kami sa lahat ng mga iyon. At kami ngayon, Panginoon, ay malayang-malaya na, O Panginoon. Kaya, O Diyos, patuloy po naming makilala, O Lord God. Patuloy naming maunawaan, Lord God, kung gaano kalawak ang iyong pag-ibig sa buhay po namin. Kung gaano kasagana ang iyong biyaya, Panginoon, upang ang tagumpay na ibinigay mo ay patuloy po naming maranasan, O Diyos, sa buhay na ito. At salamat, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita na naihahayag, Lord God, sa lugar na ito. Patuloy mo pinapaalam sa amin, patuloy mo pinapakilala sa amin, patuloy mo pinapahayag sa amin, Panginoon, kung sino ka, Panginoon, sa aming buhay at kung sino na kami ngayon sa inyong harapan. Salamat, Panginoon, sa iyong ihahayag ngayong umagang ito at patuloy po namin ang kinantagumpay, Lord God, at kalayaan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good.
Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan. Amen. Ngayon po ay third Sunday of the month. Ito po yung ating giving of our monthly pledges. Amen. Hanggang po sa fourth Sunday, pwede po yan. Amen. Purihin po, palakpakan po natin muli ang ating Diyos sa kabutihan niya, sa katapatan niya sa ating pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Jesus. Ikaw po ang aming kasapatan, O Diyos. Ikaw ang aming kaganapan, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na makagagawa ng higit pa sa aming iniisip at inaasahan, Panginoon. Ang kapangyarihan mo ay nasa amin, O Diyos. Kagaya ng aming inawit, Panginoon, ikaw po ay higit pa. Ikaw ay sapat na, Panginoon, at higit pa. Ikaw ang aming pastol na hindi nagkukulang. Ikaw ay higit at sapat na at higit pa, Panginoon. Ang biyaya mo ay sapat at umaapaw, O Diyos. Ganap sa aming mga buhay. Panginoon, ikaw ay sapat na at higit pa. Kaya ang mga anak mo ay malayang sumayaw, malayang sumigaw, malayang lumundag, O Diyos. Malayang lumipad, Panginoon. Malaya naming ipagsisigawan, O Panginoon, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka katapat, kung gaano mo kami minamahal, O Diyos. Maraming salamat po. At Panginoon, dahil sa iyong kaganapan sa aming mga buhay, Panginoon, sa iyong katapatan, O Diyos, kami po ay malayang nakakapagbigay, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Ito'y katunayan, Panginoon, na ikaw, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, ikaw, Panginoon, ay nananatiling tapat sa aming pong mga buhay. Kaya naman, O Diyos, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, at patuloy naming ipagsisigawan, Panginoon, na ikaw ay Diyos na mapagmahal, ikaw ay Diyos na umiibig. Panginoon, sa iyong mga anak, sa lahat ng tao, O Diyos. Purihin ka, salamat po sa lahat ng ito, salamat sa mga kaloob na ito, Panginoon. Purihin ka, sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Pagkatawag po ang inyong pangalan, maaari po bang kayo ay tumayo para makita namin ang inyong mga mukha? First po si Brother Ronel T. Munoz from Samiras Subdivision sa Palibutan, invited by Sister Arlene. Ayun. Next po si Babe Venus from Samira sa Palibutan din po, invited by Sister Arlene. Good morning po. Welcome po sa gawain ng Panginoon. At si Sir Jaime Pingul, welcome po from US. Ayun, nasan po siya? Ayun, asawa pala ni Tita Ising. Ayan, good morning po. Welcome po sa bawat isa. Kayo pong lahat ay tumayo. Let's welcome one another. Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan.
Hello, good morning po sa inyong lahat. Tagumpay! Woo! Di ko alam kung naalala ni Pastor Gerald yung sa Pangasinan ng tao sa Palawan. Pastor, sabi ko, kapag narinig mo ako na Palawan, gisingin mo ako, sabi ko. Bakit? Sabi niya, basta kapag narinig mo akong parang dumadaing, gisingin mo agad ako. Sige, magkaharap lang kami ganyan. Habang nagbabasa siya, dahil magtuturo siya kinabukasan, Sunday yun. Pagkahiga ako, gumaganyan na ako. Yung parang hindi ako magalaw, hindi ako makapagsalita, yung parang, parang kami nakadagan sa katawan ko. Sabi ko, bakit hindi pa ako galawin ni Pastor? Sabi ko, no? O kaya sipain lang niya ako para makagalaw ako. Pero isa lang yung sinasambit ko, Jesus, sabi ko. Jesus, sabi ko. In Jesus' name. Jesus, lagi sinasambit, Jesus. Jesus. Yung sasabi ng, galawin mo lang yung, ilalaki mo sa paa, gagalaw ka na. Pero sa pangalan ni Jesus, the more na aking sinasabi yun, unti-unti nakakagalaw ko ng maayos. Pagbangon ko, bakit di mo ako ginising? Sabi ko, ayun na? Yun na, sabi ko. Ang pinapakita ko dito, kapatid, ang pangalan ni Jesus, hindi yan basta-basta pangalan. Yan ay makapangyarihan pangalan. Nung ikaw'y may karamdaman, sa pangalan ni Jesus, gagaling ako. Hindi ba? Kung may problema na parang pumapayagpag sa buhay mo, sa pangalan ni Jesus, ikaw na problema, pumayapa ka. Ang pangalan ni Jesus ay napakatindihan. Kaya kapatid ko sa umagang ito, pwede ba niyo siyang bigkasin? Sino nga ba ang nagbigay ng buhay na walang hanggan sa iyo? Nung may panahon nasa dilim ka, at ikaw ay humingi ng tulong at walang sino man sa iyo, kaya ikaw dahil ating gabi na, si Jesus lamang ang tumugon sa iyo. Pwede ba tayong tumayo, kapatid? Alam niyo na, alam niyo na. Okay. Sabihin natin, patuloy, Jesus, Jesus, Jesus. Kaya po ba natin? Hanggang kapag tinas ko yung kamay ko, yung mahabang Jesus, ang lahat ng lakas mo, bigay mo. Di ba? Di ba kapag naalala ko, tatay ko noon kasama niya ako sa sabong. Talagang sawala, talagang malakas ang boses. Dito, kapatid, ang tinatawag natin dito ay pangalan ni Jesus. Kung ano man ang problema kumokontrol sa iyo, wag mong itaas ang kamay mo. Hindi ka nag-deodorant. Itaas mo pa rin dahil hindi sa deodorant ka nakatali. Amen po ba? Kung parang ganyan ka lang, hindi, wag kang magbasag ng santol. Palayain mo ang sarili mo. Amen po ba? Palayain mo ang sarili mo. Ikaw ay malaya na. Amen po ba? Okay, sabay-sabay. Jesus. Okay, napakagandang boses yan. Okay? Alam ko may lalakas pa dyan. Okay? I-ready nyo. Sige. Sabay-sabay pa yung parang marinig ng buong lugar na to na ang pangalan ni Jesus ang siyang ating itinataas sa lugar na ito. At may nangyayari doon, kapatid ko, sa Panginoon. Hindi mo lang sinasabi ang pangalan yan para lang masabit mo lang, kundi may nangyayari. May mga problema na nakapaligid sa iyo, bumabagsak yan sa harapan mo sa pangalan ni Jesus. Amen po ba? Minsan ba, Jesus! 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 Minsan, Jesus! Last. Okay? Come on, bro. Come on. Okay, sige. One, sige. Ready? One. Palakpakan minsan pa ang Panginoon. Yeah! Woo! Pati ako'y nanguna ako nabitin. Praise God. No? Hallelujah. Sa mga ganito ang ating pag-uusapan about reigning in life. Napakagandang tema sa year 2026. Almost nahanda tayo. At sabi yan, ikaw ay ulo, hindi buntot. Yan ang pinakamahalaga. Ang ating first quarter sa oras na ito, redeem to reign. No?
tinubos, no? Para manguna, maghari. Ang aking tatalakayin ngayon is about delivered from the darkness. Kapag sabing, ito yung pinakamatindi. Kung babasahin mo lang, napakasimple. Delivered from the darkness, from darkness to light, and so on and so forth. Tapos, uwi na tayo, bye-bye. Pero before you reign, may mga bagay, no? Sabihin mo naman na, yes, nag-reign ako sa buhay. But in the back of your mind, there is negative thoughts. Paano ka mag-reign? Ang ating tatalakay, bigyan natin definition, ano ba yung reign? Okay? Yung reign dito, sa ibang mga kalugan, to rule, to lead, to empower, to enhance, to develop, to dominion, to master, to reign, to improve. Okay? Ngayon, ano ba yung darkness? Yung darkness dito, yung sa Hebrew word, yung Hebrew, hindi yung Greek. Yung darkness ito, yung spiritual ignorance. Ano ba yung sa ibang mga lengguwahe? Katulad na yung ng mga ibang translation ni Merriam-Webster, sabi niya ito, wickedness or evil, corruption, sin and sinfulness, iniquity, immorality, devil, or hell. Ito yung definition ng darkness. Okay? Ngayon, bilang sa mananampalataya, that we are now Christian, we are now believer, we are now the follower of Christ. Malaya na tayo. Hindi ho ba? Maganda yung awit natin kanina. Awit natin mamaya. Paano ka magiging tunay na nga malaya kung sa likod ng isip mo may nakasuksok doon ng mga bagay na hindi mo naisuko sa bibig mo, sa sarili mo. Number one topic natin dito is about God set you free from the past. Ang sabi doon, one of the greatest enemy is your last success. One of the greatest enemy in your is your life, is your last success. Or the one of the greatest enemy is your last failure. May mga bagay na kung saan sa buhay natin nakaranas tayo, nakadama tayo ng mga tagumpay sa buhay. Napatapos mo pag-aaral mo, naiangat mo sa level ng iyong negosyo, tumaas ang stock market mo, tumaas ang tinatawag na investment mo. Pero lagi kang bumabalik dun sa success mo na yun. Parang ayaw mo na mag-step forward. O di kaya naman, yung mga kabiguan na sa buhay natin sa iyong nakaraan. Na siyang kumokontrol, siyang nagpapahirap sa iyo. May mga bagay tayong ginawa o pinagdesisyonan na tila parang siyang nakabaon sa puso mo na hindi mo ito mabunot-bunot. Kaya hindi ka makapag-reign, hindi ka makapamayani, hindi ka makapag-improve, hindi ka makapag-rule sa buhay dahil sa bagay na ito. And the second one, negative thoughts can drag you down into pit. May mga negative thoughts sa buhay natin. Remember, my good friend, our spirit is already perfect when I accept Jesus Christ as Lord and Savior. But now, our soul, we need to change. Kaya sabi ng Romans chapter 12 verse 1, alam natin yun, but brethren, train you, change your mind, change the way you think. Yan ang naghahatak sa iyo. Kahit na for how many years ka ng Kristiyano, same pa rin ang iyong galaw, same pa rin ang iyong apoy sa paglilingkod sa Panginoon o sa pag-commit sa Panginoon. Ganun pa rin ang, naalala ko nung sa panahon namin noon, nung 80s o 70s, yung lampara namin nung andap-andap eh. Yung siguro yung lampara, paggising mo ng umaga, akala mo may balbas ka eh. Dahil sa usok ng kerosene. No? Kung maunawaan mo lamang kung ano yung meron sa iyo, talagang mamamayani ka. Hindi ka lang andap-andap. Kundi kung ano man nakalagay doon sa bote ng kerosene na yun, pwede siyang mag-create ng malaking apoy. Kaya yung negative thoughts ang siyang nag-drag sa atin para hindi tayo makapag-reign o makapag-rule o makapag-domain. Don't let your past control you.
maraming mga bagay sa buhay ko. Marami akong parang tinatawag dito yung mga mga kumokontrol sa akin. Napakarami niyang kapatid, mas marami pa ako sa iyo. Yun ang kumokontrol sa akin na parang takot ako mag-step forward. Bigla ko naalala yung bumibili ako ng gamot nung nakaraan na araw, o nung linggo yun. Nakita ko yung babaeng nasa Mercury Drugs. Yung uniform na yun, hindi ko ito makalimutan. Yun ang nagpanginig sa akin. Kada makita ko siya, nadasalubong siya, kapag yun ang nakikita ko, nanginginig ako. Kasi napakagandang ng komportable, mainam ang kanyang suot. Napakababa ang tingin ko sa sarili ko. Lalo na kapag teacher, lalo na kapag security guard, lalo na kapag police, lalo na kapag military, nanginginig na ako doon. Yan ang kumokontrol sa akin before. Kaya na born again ako ganun. As we continue to learn, to understand what the Word of God said unto me, doon ko naunawaan yung tinanggap kong Kristo na sinambit natin, hindi siya basta-basta. Kung naunawaan mo ito, kapatid, napakapalad mo. Sa verse natin makikita rito, in Colossians chapter 1, verse 13, ang sabi ito, iniligtas niya tayo. Take note, iniligtas tayo. Bakit? Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Ang sabi sa English version, sabi niya, He rescued us. Rinescue tayo. Parang nasa lugar ka ng baha, hindi mo na maligtas, hindi mo na masurvive ang sarili mo, pero may mga rescuer na pumunta doon para iligtas ka. Ganun ang nangyari dito. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan. Tignan, may kapangyarihan to. Anong kapangyarihan ito? Kapangyarihan ng kadiliman. At, parang dalawa yung sinasabi ito. At inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Hindi ka lang ililigtas. Halimbawa, nalulunod ka. O yung isang tao nalulunod. Iniligtas yan. Okay? O safety ka na. Nasa boat ka na. Nasa bangka ka na. Hindi ka na mamamatay. Hindi lang yun, kapatid. Kundi iniligtas tayo ng Panginoon at inilagay niya tayo, saan daw? At inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Hindi ho ba? Hindi ka lang sabi ng Panginoon, namatay na ako para sa iyo, ha? O Edwin, namatay na ako para sa iyo. Hindi ka na pupunta ng impyerno. Bahala ka na sa buhay mo. Diyan ka na. Hindi lang yun dan. Kundi iniligtas tayo ng Panginoon at itinuring pa tayong anak. Amen po ba? Hindi ka lang iniligtas para hindi ka na pupunta ng impyerno. Okay lang yun. Lord, maraming salamat. Malaking bagay nito. Pero hindi. May malaking pang bonus ibinigay sa iyo na ang pangalan niya ay ilalagay sa pangalan mo. Kaya tinatawag ka ng Christian. Sino nagsabi ang Christian ito? Those are who not believe Christ. Mga unbeliever na nagsabi, they are Christian. Bakit? Bakit sinabi nila? Dahil nakikita nila ang buhay ni Kristo sa buhay nila at sa buhay mo. Kaya tinatawag kang Christian. Dahil ang buhay ni Kristo ay nakikita nila sa iyong buhay. Kaya inilipat tayo, iniligtas tayo ng Diyos, sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak. Wow. Next slide tayo. At sa pamamagitan ng kanyang anak, through His Son, tinubos niya tayo na ng ibig sabihin ay pinatawad ang ating mga plural form. Marunong akong plural form nun. Pangmarami lahat ng kasalanan. Ano yung mga na to? Your past, your future, your present, and your future. Tinubos ka ng Diyos. Tinubos ako ng Diyos. Tinubos ako ng Diyos na hindi ginto, hindi pilak, hindi pera. Tinubos ako ng Diyos, hindi sa buhay ng mga anghel. Tinubos ka ng Diyos, hindi sa mga taong, kagaya ni Alexander the Great. Hindi.
Tinubos ka at tinubos ako ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Si Kristo ay nasa langit sa kaharian ng Diyos kasama ng kanyang Ama at siya ay bumaba sa kanyang kaharian para sa iyo at para sa akin. Hindi ba? At nung tinubos ka, hindi tayo mabuti, tayo'y putik, tayo marumi. Sabi na, ako'y inihango mo sa lusa. No? Inihango ka ng Panginoon sa putik ng kasalanan, ng karumihan. Yung mga taong tingin sa kanila ay matuwid, banal. Ayaw nilang marumihan ng kanilang kamay. Mga pariseo, mga ekskriba, ayaw lang marumihan ng kamay nila. Pero yung ang Diyos na nasa langit, isinugo ang kanyang anak at bumaba dito sa lupa at inabot niya tayo nasa lusak ng kasalanan para sa ikaw at para sa akin. Hindi ho ba? Kaya napakahalaga, ang katumbas ng buhay mo ay ang buhay ni Kristo. Ito ang nais ng Panginoon para ikaw ay mag-reign, mag-rule, mag-domain. Para tunay kang malaya. Napakagandang awit yun. Kapag nagpupuri ka, parang meron kang, akala mo may pigsa ka sa kakilkili, hindi mo maitaas. No? Kapatid ko sa Panginoon, hindi lang dito ikaw ay nagtatas na kamay. Maging sa bahay ninyo, matuto tayong nagpupuri sa Diyos. Kung nahiya ka, sara mo ang pinto. Umawit ka kasi mayroon kalayan. Pinapakita ng Diyos kung sino siya sa buhay mo, kapatid. Kahit ikaw ay nakasakay sa iyong sasakyan, try to mag-worship ka sa Panginoon. Umawit ka. Until such time, maunawaan mo kung sino siya at magkaroon ka ng kumpiyansa sa buhay na ang Diyos ang siyang kasama mo mong naghahari. Hindi tayo naghahari-harian, no? Si Kristo ang naghahari sa atin at tayo naman bilang kanyang mga anak, tayo'y nagro-rule na kasama niya. Hindi lang doon sa langit, kundi dito lang sa lupa. Okay? Ngayon, sa ating pagkakataon nito, Pastor, dapat, ano ba yung rule ko? Ano ba yung idodomain ko? Hindi mo naman dinodomina ang tao. Hindi mo naman dinodominate yung tao. Dapat ikaw dito ka, dyan ka. Hindi. Ang tao, they are lost sheep. Nini-empower sila. Hindi sila parang pinapapasan mo kamukha ng mga eskriba at mga pariseo sa panahon ni Jesus. Pinapasan sa kanila mabibigat para sila hindi mabigatan. Kapatid, bilang anak ng Diyos na tayo nagro-rule, nagro-reign dito sa mundong ito. Pastor, paano ka mag-rule sa mundong ito? Tingnan, dukha kami o dukha ka tayo, walang tayo, paano ka mag-rule? Hey, ang pag-rule sa mundong ito, hindi lang kami kapangyarihan, doon ka nagro-rule. Hindi porque may pera ka, doon ka lang na pwede mag-rule. Mag-reign. Hindi, kapatid. Ang mga apostle ng Panginoon, hindi naman sila mayaman. They are fishermen. May mga professional doon, pero hindi sila doon nakabound. Hindi doon sila nakukulong. Kundi, dahil nung nakilala nila si Kristo, nagkaroon sila ng malaya na ipahayag ang kabutihan at ang kaharian ng Diyos. Sa next slide, sabi rito, sa Acts chapter 26, verse 18. Ang sabi rito, para imulat ang kanilang mga mata. Dahil sila mula sa kadiliman, papunta sa liwanag. At mula sa kapangyarihan ni Satanas, papunta sa Diyos. Sa mamagitan ng ng kanilang pananampalataya sa akin. Patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang na sila sa mga taong itinuring ng Diyos na sa Kanya. Diba? Ang sabi doon sa inyo, imulat ang kanilang mata. Tayo,
At ang sabi ito, at mapabilang sila. Okay? At mapunta sila sa magitan ng kanilang pananampalataya. Yung pananampalataya, itang kasalpantayanan na many but King Diyos. King many but King Ginoo. King many but King kayang amano. Sinabi kin Romans. Ing kasalpantayanan, daratang ya. Paulo ning pamakiramdam. At pamakiramdam, King amano ning Ginoo. Daratang ing kasalpantayanan. At itang kasalpantayanan na ito, ya ing migdala karela king masala, king aslag ning Ginoo. Habang ginagawa ko to, at bigla akong napangiti, nais kong ikwento sa inyo. Nung nasa, di ba, nung hindi wala ka pa kayo sa Panginoon, ang ama niyo yung Diablo. Sabi niyan sa John chapter 8, verse 44. Biglang nag-illustrate sa aking isip, yung parang, dahil anak ka ng Diablo, pero ngayon, noon yun, albo, ako na lang. Sige, para hindi naman, kayo po ay mga anak ng Diyos. Ako na lang. Ako na lang. Noon, na ako ay anak ng demonyo, parang ganun. No? Nasa kanlungan ako ng, lumalabas yung likod. Okay. Noon wala ako sa Panginoon. Bisig ako ng Diablo. I tell you, ganun. At sa mamagitan noon, asay mo yung Papa. Papa. Ganyan. Kasi anak ka ng Diablo, you mean, father mo siya. Di ba? Ganun yung Papa. Yan, Papa. Kung anong gusto ng ama, siya yung ginagawa. Totoo. Tama? Papa, yan Papa. Sa pamamagitan ng panalangin, ng pagpapatuo, ng pangangaral ng mabuting balita, kahit na nasa bisig ako ni Satanas at narinig ko ang pangangaral ng mabuting balita, at naibaling ang aking mata kay Jesus. At sasabi sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng tinatawag na connection sa Diyos. At nung nag-connect ka sa Panginoon, narinig mo ang panalangin, narinig mo yung pangangaral. Paano sila isusugo? Paano sila mangangaral kung walang nagsugo? Kaya ang papangaral ng mabuting balita, ang siyang nagpapalaya sa mga tao. Ito ang kapangyarihan ng mabuting balita. Ang mabuting balita na ibinigay ng, sabi ni Paul, hindi ko ikinaya ang mabuting balita. Gold po ito. 777. Hindi ko ikinaya ang mabuting balita. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sino ang makaalpas sa bisig ni Satanas? Yung pera mo? Yung posisyon mo? Yung PhD mo? Yung PhD. So, ayaw ko na bigyan ng no? Hindi ka makakaalpas dun sa bisig ng Diablo. Pero sa mabuting balita na nangangaral, nagpapahayag ng mabuting balita at naririnig mo yun at may nananalayan sa iyo, kapatid ko sa Panginoon, yun lang ang susi na mapaalis ka sa bisig ng Diablo. Yan at ganyan kakapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay napakabisa, napakapangyarihan. Kaya yung pag-cell group natin, napakahalaga yan. Huwag niyong titignan ng cell group natin, yung mga cell leader natin. Kapatid, malaki ang papel niyan. Hindi niya nga nagpapakyut sa cell group niyo. Kundi nagdadala sila ng apoy sa group ninyo. Kaya maraming mga tao nasa kalungan pa, nasa bisig pa si Satanas. Kapatid, patuloy mong ipahayag ang kagandahan loob ni Kristo sa buhay mo. Huwag kang mag-alukip-kip, parang tinatakpan mo ang bibig mo na magsalita patungkol kay Kristo. Kung walang nangaral, baka hanggang ngayon, nasa basic pa rin ako ni Satanas. Baka pasan-pasan pa niya ako.
Pero nung narinig ko yung pangaral ng mabuting balita, ang hindi ko makalimutan na sinabi ng mga ngaral, sa John chapter 1, verse 11, chapter 1, verse 12, ngunit ang lahat na tumanggap at nanalig sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Palakpakan minsan pa ang Panginoon dyan. Mula sa bisig ni Satanas, na ibaling ang aking tingin kay Kristo. At masasabi ko kay Kristo na, Aba, Aba. Ang ibig sabihin ng Aba, Daddy. Parang malungkot kayo. Parang ayaw nyo ata akong umalis sa bisig niya. No? Ibig sabihin, iba na. Iba na ang katayuan mo ngayon. Mula ka sa kadiliman na walang pag-asa, walang direksyon, walang layo, walang purpose sa buhay. But now, ang buhay mo, kapatid, ay mayroon halaga at mayroon purpose yan kung bakit ka nabubuhay hanggang sa 2026. May plano ang Diyos sa buhay mo. Huwag mong limitahan. Naalala ko nanay ko, miracle na lang ang aking inaasahan. Ma, sabi ko, hindi ka mamamatay. Nakwentuhan to, no? Hindi ka mamamatay, ma. Mabubuhay ka. Dahil may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Ako hindi namatay nanay ko, nabuhay. Minsan araw pumunta ako sa bahay, nagkwentuhan kami. Nakwento nyo, sabi niya, patungkol sa buhay. Ay yung kamatayan, sabi niya. Ang sarap palang mamatay, sabi niya. Eh bakit na sabi mo sarap mamatay? Ay po, wala ka nang, di ko na naramdaman ito. Wala, parang payapa na ako, ganyan. Bakit? Sabi ko, gusto mo na bang umalis? Sabi ko, pwede nga sabi niya. Bumalik pa ako. Para kasalanan ko pa. The point is, kapag nasa Panginoon ka, sabi ko sa kanya, Ma, sabi ni Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo. Ang kamatayan ay pakinabang. Kaya ang buhay natin, inaalis tayo ng Diyos doon sa lusak ng kadiliman. Idinala tayo sa poder ng Diyos. Nasa kapuder ka, nasa pagkupkup ka ng Diyos. Hindi sa pagkukup ng kadiliman. Ngayon, nasa pagkupkup ka ng Diyos. Kaya ang Diyos, siya ang may kargo sa iyo. Responsibilidad ka ng Diyos, kapatid. Kaya huwag kang matakot. Amen po ba? Kaya sabi ko, salamat sa nangaral na yun. Hanggang yun, yung nangaral na hinahanap ko siguro, patay na siguro yun eh. Salamat sa Kanya. Dahil sa Kanya, nakakilala ko sa Panginoon. At alam ko, may mga tao na nalangin sa inyo at nabaghagi ng salita niya. Makita niyo yung tao niyo, pasalamatan ninyo. Okay, next slide tayo. Okay. Ang sabi ito, God build you up through His Word. Simula sa pool sa pagkabata hanggang sa pagtanda mo, marami kang mga negative thoughts na na-impute sa iyong kaisipan. Mga salitang napakahapdi sa puso ninyo. Minsan marinig natin sa bibig mismo ng ating magulang, ng ating kaibigan, ng ating asawa, ng ating anak, ng sino man malapit sa atin. Kahit na Kristiyano ka, nasasaktan ka din. Tinatalaban ka rin. Hindi lang tinataban, minsan naaapektuhan ka sa mga bagay na parang minsan marami mga Kristiyano na parang, yung parang nanlulumo. Kapatid, kung ang sa isip mo ay mga bagay na negative thoughts, hindi ka makapag-rule, hindi ka makapag-aim high, hindi ka makakalipad. Magkakaroon ka ng double-minded. Kaya nais ng Panginoon, para totally mag-reign ka, mag-rule ka, nais ng Panginoon, no, i-build niya, tatayuin niya, ang kanyang mga salita sa magitan ng inyong kaisipan. Kaya ang mabuting balita, kapatid ko sa Panginoon, ay napakahalaga. Bigyan natin ng panahon ng kanyang salita. Sa tuwing may dumadaan tayo sa mga pagsubok, anong huhugutin natin kung wala ka naman na ilagay sa iyong puso? Lagi mong ilalagi sa isip mo. Habang naglalakad ka, lagi mo sinasabi yung patungkol sa Panginoon, patungkol sa kanyang mga salita.
At sa pagkakataon na yun, ang iyong kaisipan ay na-renew. Nag-change yan. Hindi yan pwedeng i-reformat ang iyong utak. Hindi ka mukha ng computer. Ang computer, kapag inireformat mo yan, buburay niya yung old system niyan. Kailangan ng computer ay i-reprogram. Para yung mga files mo doon, hindi mawala. Kaya sa ating kaisipan, hindi kailangan i-reformat to. Baka pag uwi ko sa bahay, sino ka? Sabi ko sa asawa ko, ako'y asawa mo. Sabi ni si Ellen, no? Hindi kita kilala. Na-reformat ang utak mo, mawawala lahat. Kundi kailangan reprogram. Kaya ang salita ng Panginoon, ang operating system ng Diyos ay ito. Yung operating system ng mundo ay ito. Sasabihin niya yung kahinaan mo, sasabihin niya ang limitasyon mo na hindi mo magagawa, wala ka ng pag-asa, dyan ka lang dahil anak ka lang ng tatay mo. Yun ang nakastuck sa isip natin. Pero ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita, dahil binabasa na nito, nare-reprogram ang ating kaisipan na hindi ka lang ng anak ng tatay mo, kundi anak ka ng Diyos. Ikaw ay tagapagmana. Kung si Kristo ay nag-reign, even us, mag-reign tayo. Kung si Kristo ay pinapahayag niya, pinapapakain niya ang mga tao, siya yung makikita mo sa kanya, yung example. At tayo din. Kaya natin ipahayag ang mabuting balita patungkol kay Kristo. At yun, magkahawig, magkalintulad, pareho. Kung paano nabuhay si Kristo sa lupa, then ganun din tayo nabubuhay dahil kasama natin siya. Nakuha natin. Kaya nais ng Panginoon, baguhin ang sistema, the way we think. Kaya ibinibuild niya to, binubuo niyang muli. Kaya ituloy mo lang. Ituloy mo lang ang pagbabasa ng Word of God, pag-meditate ng Word of kanyang salita. Ituloy lang natin. Huwag tayong aatras. Pastor, parang walang nangyari, nakaantok eh. Just continue. And the Lord shall supply all my needs according to His riches and glory. Panginoon, anong ibig sabihin to? Meditate the Word of God. Di ba? Nagkakaroon ka ng hope, payapa. By His stripe, you are healed. May pag-asa, Panginoon. Di ba? Amen, brother. Amen. The world intimidates you by deceitful word. Yung mga kasinungalingan. Inimitate. Tayo lahat ng Facebook. Kapag kumain ka nito, sabi niya, kapag ginagawa mo to, magiging slim. Magiging slim ka. Kapag ikaw ay umiinom nito, magiging slim ka. Tapos sabi niya, napik ako dun eh. Kapag bumili ka nito, sabi niya, kakapal ang buhok mo. Eh, siyempre naman, sino hindi ayaw ko mapalambok? Eh, bumili ako nun. At habang kinakaskas ko yun, hindi ko makapal, kumikintab. O, tingnan yung resulta. Hindi lahat ng nakikita natin sa internet o kung ano yung sinasabi ng mundo, huwag tayo palinglan, kapatid. Sabi the word teaches us the standard way of a successful life. Minsan sa buhay natin, ano yung, may naalala kong tao nun. Ang sabi niya, paano ka mag-share ng Word of God? Paano may papangaral ng Word of God? Kung ikaw rin ay mahirap. Nagkikipagtrabaho ka, mahirap ka. Paano mo i-share ng Word of God? Dapat bago mo i-share ng Word of God, dapat umaangat ang buhay mo sa kanila. Yun ang standard ng mundo. Kapag mayroon kang sinasabi sa buhay, ikaw yung center of attraction. Kapag wala kasi, doon ka. Yun ang standard ng mundo. Di ba naman? Yun ang mundo. At hindi yun ang kaharian natin. Si Kristo, siya lamang ang nagbibigay at siya lamang ang nagbibigay ng kahulugan ng totoong tagumpay ng buhay. Porque ba mahirap ka? Porque may karamdaman ka? Hindi ka tagumpay. No. Ang mundo, yun tingin nila. Pero iba ang tingin ng Diyos sa'yo.
Lahat ng tao mamamatay. Ultimo elepante hanggang kuto, mamamatay lang yan. Ibig sabihin lahat ng tao mapaparam. So next slide, din natin makita. Okay? Ang sabi, dati namumuhay kayo sa kadiliman. Okay? Pero ngayon, ay naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Nasa Panginoon na. Kaya, ipakita sa pamumuhay ninyo na naliwanagan na kayo. Ibig sabihin, yung mga bagay na sinasabi natin kanina, noon una, ganun tayo. Nasa kadiliman tayo. Gumagawa ng masama, ng kasalanan. At ang epekto ng kasalanan, tayo ngayon, nasasabi natin, nawawala tayo ng kagalakan, ng pag-asa, diskarte, pag-ibig. Pero ngayon, sabi niya, nasa advantage position tayo ngayon. Nasa kanlungan ka na ng Diyos. Hindi ka lang linagay sa lapag, kundi nasa poder ka na ng Diyos ngayon. Sagot ka ng Diyos. Kaya yun ang makita natin. Naliwanagan na tayo, hindi ba? Ngayon, kung nasa liwanag na tayo, patuloy natin itong makita. Patuloy, hindi lang makita, kundi patuloy na makita kung sino siya sa buhay natin. Hanggat hindi mo makita ang isang bagay, hindi mo gagawin. Kapag ang isang bagay hindi mo maunawaan, hindi mo gagawin. Kapag naunawaan mo, kapag naintindihan mo, then gagawin mo. Kung alam mo isang pupuntahan, may idea ka, nag-google ka, pupunta ka. Pero hindi ka pupunta sa isang lugar na hindi mo alam. Kailangan magkaroon ka muna ng idea bago ka pumunta doon. Kaya patuloy natin na makita si Kristo sa buhay natin. Amen po ba? Okay, sa next slide, okay? Ang sabi ito, sapagkat sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan, sa kasalanan at kamatayan sa magitan ng kanyang banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Ngayon, kapatid, ano man ang mga negative thoughts o kumokontrol sa iyo, malaya ka na. Pinalaya ka ni Kristo. Ano man mga takot, nervyos, mga alahanin, pangangamba, hindi ka magkatulog, pinalaya ka na ng Diyos dyan, kapatid. Siya mismo ang nagsabi sa kanyang mga salita. Anong kailangan mong gawin? Yung pananampalataya, paniwalaan mo kung ano yung ginawa niya para sa iyo. Angkinin mo ang kanyang mga pangako, angkinin mo ang kanyang mga salita. Sinabi ng Diyos. Sa magitan ng pananampalataya, pinalaya ako ng Diyos sa anumang kasalanan na bumibiyag sa akin. Sabihin mo. Huwag kang papayag. Hindi ka pa nagbago. Hindi, sabihin mo, sinabi ng Diyos sa kanyang salita na ako'y pinalaya niya sa aking mga kasalanan. Kasi humingi ako ng tawad at tinanggap ko sa puso ko si Jesus. Ang ibig sabihin, kapatid, ang salita ng Diyos, ang kinin mo, pag-aari sa puso mo. Amen po ba? Yung bang hawak ko pong ito, anong kulay? Ano pong kulay po ng hawak ko ito? Black. Black, di ba? Black, di ba? Black ba to? Okay. Kung sasabihin kong puti ito, maniniwala ko ba kayo? Puti ito, di ba? Mga kapatid, puti ito, di ba? Sinong sasabing gold ito? O black ito? Magtas ng kamay. O sinong sasabing puti ito? Mga kakampi. Wala din. Kung ipipilit kong puti ito, talagang sasabunutin niyo ako. Kasi black to eh. Kasi nga, kapag alam mo yung totoo, ipaglalaban mo. Yung asawa ninyo, asawa natin, ipinaglaban natin yan. Diyos ba kaya? Amen, mga babae.
Hindi ba? Ipaglalaban mo yan. Kahit abulin ka ng aso, walang problema yan. Kasi mahal mo eh. Kapag ang salita ng Diyos ay mahalaga sa'yo, ano man ang mangyari, dyan ka tatayo. Tatayuin mo yan. Amen po ba? Dahil ang salita ng Panginoon, ang Banal Espiritu, kaya sabi dito, no, kaya ang Banal Espiritu ang siyang nagbibigay buhay. Nagbibigay buhay ang salita ng Diyos. Subukan ninyong magbasa ng Bible na ikaw ay malungkot. At kapag ikaw ay nagbasa ng Bible ng ganito, ikaw ay napakalungkot. At nag-start ka ng magbasa ng Bible, hindi ba ngingiti ka? Amen po ba? Nagkakaroon ng kapayapaan, katahimikan sa puso mo. Dahil ang salita ng Diyos, ginaguide ka ng Banal Espiritu para maunawaan mo to. Kaya kapag ko sa Panginoon, napakahalaga to. For the last point na tayo. Okay. Okay. God destined you to you to reign. Ikaw ay nakadesign, nakahubog, nakaform, nakahulma na ikaw ay mag-reign. Handa na ba tayo mag-reign? May problema ka, ayaw mo pang maging magalak. Ito may kwento sa inyo. Nung panahon, sa book of Genesis, before the fall of man, andito tayo eh. Before the fall of man, the man is already reigning. Bago magkasala ang tao nag-reign na. Siya nagpangalan sa mga hayop, sa mga isda, sa mga ibon, sa mga insekto, mula sa garapata hanggang sa elepante, siya mismo ang nagbigay ng pangalan sa mga yan. Minamanage na niya ang mga bagay na yan. Ganyan kagaling ang tao. Hindi pa lang ngayon nag-reign ang tao. Before the history of man, ang tao namamahala na. Kaya hindi tayo ano yung apam? Ano yung apam kasi? Ano kasi yung apam? Hindi yung apam. Yung foreigner. Yung foreign, yung dayuhan. Hindi tayo dayuhan sa pag-reign. No? Iba yung apam na to. Ano pa yan pumapasok? Alam ko, yung mga asawa nyo may apam. Apampangan. Apampangan. Okay? Ang sabi ito, no? Kaya hindi tayo dayuhan kung paano mag-reign. Alam natin kung paano tayo mag-lead. Alam natin yan. Pero ang paglilid natin minsan by our profession. But, ang paglilid natin sa mga tao, no? To empower them. Kung sila'y nawawalan ng pag-asa, we Christian, we encourage them. Hello, ang sabi pa dito? Okay? The main plan of God is to bring back the humanity into His original plan. Nais ng Panginoon. Kaya bumaba siya dito sa lupa at i-restore niya ang tao. Kasi nais ng Diyos, ibalik niya ang tao sa original na plano niya. Yun ang pinaka-main frame. Ayaw ng Panginoon na ikaw yung nasa buntot. Nais ng Panginoon, ikaw ang mag-rule. Kapag ikaw may problema, nandun, di ba, kapag ang problema ay nasa taas, mataas sa'yo, di ba maramdaman yung bigat? Nag-aalala ka, ano naman to? Ano naman yan? Palaging ganyan yan. Yun, ang problema ay nasa taas sa'yo. Pero kapag ikaw at naintindihan mo kung sino ka sa Panginoon, ang problema ay nasa ilalim ng iyong paa. Nakuha natin. Ang taon, nung hindi pa siya nagkasala, yung kasalanan, andyan lang yan. Hindi siya apektado. Hindi siya controlled ng kasalanan. Nakuha natin? Naunawaan pa natin? No? Ang kasalanan, andyan yan. Yung tree of life
good and evil, andyan yan. Ang tao hindi nagkasala. Hindi siya controlled anumang kasalanan. Nung pasimulan, kinuha niya yung tree of knowledge, good and evil. Napailalim na siya sa kasalanan. Nakuha ba natin? Kaya hanggang ngayon, ang mga tao, nasa ilalim pa rin sila ng kasalanan. Pero nais ng Panginoon, kaya dumating ang Panginoon para hanguin niya ang tao sa kasalanan, para ang kasalanan, ang siyang nasa pahanon niyan. Kung ikaw Kristiyano ay may problema, may suliranin, hindi nasa iyo, nasa ulo mo ang problema, kundi mailagay mo ito sa paa mo dahil kay Kristo. Kaya kapag may problema, solusyon ang nakikita mo. Nakuha ba natin? Kapag may karamdaman, solusyon ang nakikita mo, kagalingan ang nakikita mo. Kung may kahirapan, kasaganaan ang nakikita mo. Pero kapag wala ka sa Panginoon, kapag may problema, wala na pag-asa. Kaya nais ng Panginoon, mag-reign tayo. Yun ang design natin. Amen po ba? Ang dami ito, ang sabi dito, the last, God wants us to soar high. Okay? Like an eagle. No one can limit you. Amen po ba? Baka may minsan pa ang Panginoon. Palakpak yan. Para sa barangay lang po yan. Palakpak para sa Diyos. Okay? Ang nice ng Panginoon, lumipad ka. Maging malaya ka sa buhay. May problema. May problema. Sabi ni Pastor Sheldon, yung mayroon, kapag hinagis ko sito, babagsak ang tawag doon. Bato balani, Gravity. May gravity, may problema nga. Pero kapag ikaw ay lumipad, kasama ni Kristo, anuman ang mga limitation mo, hindi ka controlled yan, kapatid. Yes, may karamdaman ka. Kaya mong magpuri. Kaya mong magbigay ng parangal sa Panginoon. Yes, may karamdaman, may pumipigil sa iyo na huwag ka nang mag-attend. Walang sino man haadlang sa iyo at sa Diyos. Amen po ba? Kahit na ang higaan mo, bagong-bago, at ang sabi ng higaan mo, huwag ka munang tatayo. Higa ka pa. Pero dahil mayroon ugnayan ka sa Panginoon, hindi mo yun papansinin. Dahil higit mong nakikita kung anong magagawa ng Diyos sa iyo. Kapatid ko sa Panginoon, ito na ang panahon to mag-reign, to rule. Amen po ba? Nangunguna ka, may problema. Okay, anong problema? Anong solusyon? Ito yung solusyon. Hindi ako makatulog, hindi ako makapag-isip ng maayos. May solusyon. Si Kristo ang sagot ng buhay. Amen po ba? Kung makikita mo sa iyong puso ito, kapatid, walang dahilan para ikaw ay sumuko. Walang dahilan para ikaw ay bumagsak ang iyong pakpak. Kapatid, tumindig ka bilang anak ng Diyos. Hindi bilang alipin. Amen po ba? Kaya malaya mo, itaas ang kamay mo bilang pagpupuri sa Panginoon. Ito ay simbolo ng ikaw ay nag-reign, nag-rule. Hindi ka, o kayo Magdalena, sinasabing parang kalapating mababang lipad. Pero mga Kristiyano, hindi sila kalapating mababang lipad. Sila'y mga agila. Tignan po ninyo ang inyong katabi. Yan. Ano yan? Agila po ba yan? Agila yan, no? Okay. Ibig sabihin, siya ay hari ng ipapawid. Kaya, kapag ko sa Panginoon, okay, ang sabi ng Panginoon, last verse. Woo! My Lord. Nakalimutan ko po ilagay dyan. Ang sabi dito, sa John chapter 8, verse 12, ang sabi ito, muling nagsalita sa kanila si Jesus. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Si Jesus ang ilaw ng iyong buhay. Kapag si Kristo ay nasa iyo, makikita mo ang anuman problema, napakababa lang pala yan. Nakikita mo yung kapangyarihan, kabutihan, kadakilaan ng Panginoon sa buhay mo. Kaya anuman problema, anuman kahirapan, ang nakikita mo yung solusyon ng Diyos.
Siya lamang kasi ang kasagutan ng buhay mo. Kaya nagiging malaya ka. Ayun po ba? Kaya yung minsan yung asawa mo nakatingin sa'yo, parang tiger. Rrr. Pero kapag galing ka sa church, parang malayang-malaya, yakapin mo ang leon. Yakapin mo. No? Ibig sabihin, punong-puno ka ng pag-ibig. Nalala ko ang kapatid ko, no? Dahil yung pinaka-jackpot sa amin, yung kapatid kong lalaki. Sabi ko, Hoy, sabi parang gano'n. Kuya, gano'n. Sabi ko, si nanay, binigyan ko ng ganito. Ha? Dahil jackpot siya. Alam mo, sabi ko, ba? Sabi ko, nagbagong buhay ka na kapatid. Sabi ko, talagang tinanggap mo na si Jesus. Mga ganyan, no? Yung words of God, narinig niya, may kapangyarihan pala to sa buhay ng tao. Buhay ito, kapatid. Kaya patuloy natin sabihin, wikain, ang salita ng Diyos sa mga tao. Kaya kapatid ko sa Panginoon, pwede ba tayong tumayo at tayo umawit? Yun, yung inawit ni Star Pam. Amen. Malaya na po ba tayo? Hindi po ba? Palakpan minsan pa ang Panginoon. Okay. Hallelujah. Hintayin natin yung mga music natin. Okay. Malayang sumigaw. Uyon naman. Hintayin natin. Sige. Amen. Palayain mo ang iyong sarili, kapatid. Ang anuman pumipigil sa iyo, palayain mo ang buhay mo. Magpatawad ka. Magpatawad ka. Para maging malaya ang tunay, magpatawad ka, kapatid. Kung nanay mo nagkasala sa iyo, tatay mo nagkasala sa iyo, patawarin mo sila. Kung kapatid mo, asawa mo, patawarin mo sila. Kapag nagpatawad ka, magiging kang malaya. Malaya kang lumipad katulad ng agila. Walang sino ang pwedeng kukontrol sa iyo. Amen. Hallelujah! Pakman isang bang ang ating mga kamay. Woo! Amen. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Sa kalungkutan ay pinawi niya ng tubig. Amen. Pangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumutang, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumutang, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking mararanasan. Palakpan niyo sa Panginoon. Pumalakpak ang matagumpay. Amen. Kapatid ko sa Panginoon, sa 2026 na taon na to, magiging malaya tayo. We are free to reign. God bless po sa inyo lahat. Praise God. Amen. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon that we are delivered from darkness. Tunay salamat sa Panginoon na kanyang ginamit. Sa din, ganoon sa pamilya. Salamat po sa Panginoon na patuloy tayong binibigyan ng magandang mensahe. Ang kasalita niya ay patuloy na bubuksan ang katotohanan sa ating mga buhay. Sabi po Galatia 1:4. Inialay ni Kristo ang kasarili niyang para sa makasalanan. Inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan
natin, ayon sa kalooban ng Diyos at Ama, ginawa niya ito upang iligtas tayo sa kasamaan nito, sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo. So tayo iligtas sa Kristo, para sa karoon ay para po sa ating makasalanan. Okay? At ito'y kalooban ng Ama, kalooban ng Diyos. Ginawa ito upang tayo po ay iligtas niya, i-rescue niya sa kasamaang nitong mundong ito. Kasamaang nitong kasalukuyang mundo. So tunay po na it is the will of God na tayo po ay maligtas. Hindi natin, ayaw natin kahit hindi natin paniniwala, iligtas tayo ng Diyos. Kaya, punin pa noon, ating pong nakilala ang paniwalaan na ginawa ni Jesus sa magitan ng kanyang salita. Kaya punin sa Kanya, punin na pa noon na siya ang gumawa ng paraan, ayaw mo at gusto mo, nararamdaman mo din mo na iligtas tayo ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, salamat Diyos na tayo po ay binigyan ng kalayaan sa magitan ng kanyang salita. Kaya alam ko na anumang bagay na kasamaan na itong mundo, alam ko at basa natin at tayo po'y napalaya na sa kadiliman, sa kasalanan at sa kasamaan ng mundo. Kaya patuloy nating makilala ang ginawa ng Jesus sa ating mga buhay. Patuloy nating makilala kung ano ang ginakailangan at kung ano ang kanyang ginawa. At tunay na Panginoon ay namamayani sa mundo ito. Sa pagitan ng kamatayan ni Kristo, siya ngayon ay namamayani at siya ngayon naghahari sa mundo ito. Siya nag-reign. Hindi na kasalanan nag-reign. Hindi na ang kasamaan, hindi na kadiliman nag-reign sa mundo ito. Kundi si Kristo lang. Dahil sa kanyang kamatayan, siya po'y nag-ascend at nung siya po'y na-ascend siya po'y nang siya bulik sa Ama, siya po'y pinaralam, at siya po'y ginawang hari ng mga hari, Panginoon. Kaya ang Panginoon ang siya nag-reign sa mundo ito. At tayo po'y kasama niya nung tayo po ito magap sa kanya sa ating mga buhay. That's why, in this earth, in this world, darkness is no longer reigning in this world. Ang kadiliman, di na mamayani sa mundo ito. Kaya sabi ka po, Romans 5:20, kung ang kasalanan nararamdaman, lalong nararamdaman ang kalooban ng Diyos, ang kagandang loob ng Diyos. Romans 5:20. Yan po, hindi po natatalo ang kaliwanagan sa kadiliman. Kaya naway, makita natin na sa buhay natin, ang kaliwanagan, ang siya nang naghahari sa mundo, o hindi ang kadiliman. At kinin nyo, nung Old Testament, nung unang panahon, ang kasalanan niya napakalala kaysa ngayon. Bakit? Kasi po doon, ang mga batay pinapatay. Ang mga batay nahandog. Ang mga laki at bahay sasama na. Nagtatalik. Ang laki at bahay. Maraming mga asawa na talik sa kanyang hindi asawa. At ama, nakipagtara sa anak. So, mas malala. Pero ngayon po nabawasan na yan. Kung meron man naghahandog ng mga bata yun, papatay na bata, ay ilan lang yun. Hindi ka mukha noon, hindi mo kultura na yun. Ang paghahandog noon, ay sa makita ng bata. Yun ang kultura na, yun ang kalang way of life, yun ang karakasanayan nila. Pero ngayon po, hindi na gano'n. Kung meron man, sa ibang bansa, ay hindi po gano'n kalala. Kaya ang kasalanan ay pakunti na pakunti. Limitado lang yun ang kasalanan.
ang mabuti, ang siyang namamayani sa mundo ito. Kaya po mga kapatid, kung titignan natin sa mga parating panahon, ang katuwiran, ang isang mamamayani sa mundo ito, ang Kristyanismo, ang isang magdomini sa mundo ito. Dahil inihanda niya, reshape ng Diyos ang mundo ito ulit. Ang Diablo ay talo na at siya po'y meron pong isang limitasyon sa kanyang galaw. Ang galaw niya ay maglinlang na lang. Kaya huwag rin tayo palinlang. Nakala mo, nananalo ka sa lang. Kala mo nananalo ka dilim. Kala mo nananalo ka hirapan. Hindi po. Ikaw anak ng Diyos. Amen? Ikaw anak ng Diyos. Kaya kilalanin mo na ikaw mo na yung mamayari sa mundo ito at hindi ka kasalanan, hindi ka kadiliman, hindi ka hirapan, hindi ka ramdam, kundi ang kagalingan, pagpala, kasaganaan, ang kabutihan ng buhay mo, ang isa pong namamayani ngayon. Yan po ay mapalinaw sa ating kaisipan. Amen? Parapan natin pa na. Yan po ang nangyayari ngayon sa mundo ito. Hindi lang natin nakikita. Akala natin, parang ang Diablo ay pinatayin si Kristo. Akala inanalo na. Akala natin ay nanalo na. Nanalo kasalanan sa ating pamilya, sa ating mga anak. Hindi po ang kahirapan sa ating pamilya. Hindi po maniwala lang tayo at kilalanin na ang kaliwanagan, ang isang mamamayani, ang kabutihan ng Diyos, ang papalang ng Diyos, ang kasaganaan, ang kagalingan ng Diyos, ang isang mamamayani. Kaya kapatid, tunay nga, na sa buhay natin ay wala nang kailangan. Kaya tulong-tulong tayo sama-sama. Sa pagkita ng salita ng Diyos, ay tayo po ay maliwanagan kung sino tayo at kung ano ang Panginoon sa ating mga buhay. At tunay nga, sabi po, ng Matthew 9:37, maraming anihin. Kung sulit konti ang mga ani. Kaya kapatid, marami pong harvest. Marami pong naghihintay na makaluha. Kaya na may empower tayo. Hindi tayo kailangan sugod na sugod. Hindi natin kailangan, obligasyon natin, mag-share. Kundi ito'y bunga ng kabutihan ng Diyos. Bunga ng ating ugnayan sa Kanya. Bunga na ito ay ating pong naisi-share. Na ito, dahil ito ay way of life natin. Ating mabuhay. Kaya tayo, mga kapatid, gulo natin kilalanin sa magitan ng salita at sa magitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon, makilala ang Panginoon sa ating buhay. Makilala natin kung sino tayo amen? Kung sino tayo bilang anak ng Diyos. Bilang namamayani. Hindi sa mundo, kundi sa spiritual. Sa kasalanan, sa kadiliman, sa negatibo. Ano bagay sa mundo ito. At tunay nga, bakita sa atin na tayo ay malayang malaya. Ano mo, may problema, may kadiliman, yes, pero may liwanag. Kapag ikaw nasa liwanag, kadiliman di mamayani sa iyong buhay. Pero meron pa rin niya, meron pa rin ka-Diablo na nag-deceive. At bakit nandiyan pa ang Diablo? Ba't di pa atulan ng Diyos? Wala pa po final judgment ng Diablo sa mundo ito. Dahil kapag pinal-judge na si ang Diablo, okay, pahinga muna. Pinal ang kanyang pamamayani ay pag sinungaling sa mundo, masasama mga nasusunod sa kanya. Ayon ng Diyos, ang sino man ay mapahamak. Kasi kaya po, bigyan lamang litasyon, pero magkaroon ng final judgment ang Diablo, pero susunod po ang mga sumusunod sa Kanya. Pero ayon ng Panginoon niyo, kaya po, pinibigyan pa sila ng chance na sila po ay magbalik loob sa Kanya. At sa magitan ng katotohanan ito na ang di ba, na Kristiyano ron, na pag born ka, nahihiya ka sabihin na Kristiyano ka, may nahihiya ka born, nahihiya ka magtala ng Bible, pero ngayon hindi na. Anong lalinin mo? Kristiyano, born ako, yun. Di ba? Di na po nahiya. Dahil ang mabuti, ang liwanag, kasi ang mamamayani ngayon. At
Ating mga po, kaya po, tayo po dapat hindi na takot. Halimbawa, maraming bilhin, mahal ang bilhin, basta hirap ang buhay, yes. Pero huwag tayong manalangin, lumapit sa Diyos. Dahil sa, ay patas ang bilhin, Lord, mabigat ang buhay niya, Panginoon. Hindi po tayo na lumalapit sa Kanya dahil sa problema, dahil sa takot, dahil sa hirap. Lumalapit ako sa Kanya dahil ang kasagaran niya ay nasa aking buhay. Yun po. Hindi dahil tayo po may problema. Kung wala kang problema, hindi na lalapit sa Kanya. Pag wala kang takot, hindi na lalapit, kung wala kahirapan, hindi na lalapit sa Kanya. Dahil lumalapit sa Kanya kung sino siya. Katulad ni Pablo Silas. Sila pinagpuri siya doon sa loob ng kulungan, dungeon. Madilim doon. Pero nagpuri sila. Hindi sila nagpuri dahil nakulong. Panginoon, pinupuri ka namin, nakulong po kami. Wala kami kasalanan. Hindi po. Nagpuri sila dahil kung sino ang Panginoon. Hindi dahil sila kulong. At sila po ay napalaya sa kulungan. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapatid, ganun po. Ang Panginoon dito tayo pabayaan, iiwan. Tulungan tayo, sasamahan tayo. Kaya po, si Moses ay nagkaroon ng kapahinga kasi sinamahan sa ng Diyos. Wala silang pagkain, marami silang laban, mayroon silang dyan. Hindi po naalis yan. Di po naalis ang, wala silang makain, hindi po naalis ang mga kadaya. Pero, dahil kasama niya ang Panginoon, napahinga siya. Dahil alam niya, ang Panginoon ang siyang mag-provide. Ang Panginoon lalaban sa mga giant nito. Kaya po, pahinga si Moses. Kaya, Exodus 3:18, bibigyan kita ng kapahinga. Sasamahan kita, Moses. Sa iyong paglalakbay, sa iyong paglilid sa bansang Israel. Kaya kapatid, sinasamahan ka ng Diyos. Adila ka lang ng Diyos, sinasamahan. Kundi ang Diyos ay sumasayo. Paano nasa akin po, Panginoon? That is faith. Pananampalataya. Paano darating ang pera? Di ko lang. That is faith. Di lang ba kung saan galing ang hangin? Hindi. Pero niniwala ka. Kaya maniwala tayo sa lahat ng bagay. At ang Panginoon, ang siyang lahat nagagawa ng way para sa atin. He is the way, the truth, and the life. That's why we are reigning in this life. Tagumpay! Tagumpay! Hallelujah! Palakpan natin, Panginoon. Dahil lahat, tumayo. Salamat, Panginoon. Sa mga ito, salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat sa iyong ginamit. Salamat, Panginoon. Patuloy, Panginoon, that we are reigning. Darkness is already defeated. We are delivered. And ang liwanag, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang reign, nakasama ka namin, ikaw ay sumama sa amin, Panginoon. Kaya Lord, we thank you, we praise you, we glorify you, in the name of Father, Son, and Holy Spirit, and we all say, Amen. And we say, shout, tagumpay! Tagumpay! Hallelujah!